Bagong lahat, luma muna. So akala ko revenge game para kay Butler kontra Miami Heat. Mukhang yung Miami ang nagkaroon ng revenge dito kay Butler. 2 points lang nung first half, tambak pa ang Golden State. May total na 11.6 rebounds, 2 assists at 1 steal itong si Butler. After ng game, napansin pa ng ibang mga fans doon na iniwasan ni Butler yung ibang player ng Miami Heat. Pinosterize kasi nitong si Bam Adebayo eh. Actually, hindi talaga posterize yun dahil pagkatalo ni Butler, nakita niya si Draymond Green sa sahig at tinulungan agad niya para hindi halata. Pinalakas lang pala ni Steph yung dibdib ni Butler kasi akala ng iba maglalaro siya kontra Miami Heat. Hindi pala. Madami talaga nadidisgrasya sa maling akala. Kung alin pa yung masasabing revenge game ni Butler, dun pa nagkaroon ng worst game ang Golden State na medyo alanganin pa sila sa number 6. Dahil kapag nanalo ang Clippers versus Knicks o kaya sa Nets, sila ang makakakuha ng number 6 spot. Mahabang pahinga sa Golden State nasa 3 days. Sunod nila mga kalaban yung Pelicans tapos San Antonio. Dito kasi yung decider kung sino yung makakakuha ng number 6 spot. Si Anthony Edwards naman magiging questionable sa mga susunod na games dahil nga sa injury sa kamay. Kailangan din mag-decide kasi ng Minnesota kung pipilitin nila maglaro si Edwards dahil 6 game away naman sila versus Sacramento, pero 0.5 game away naman sila sa number 6. Makakagaw kasi nila doon ang Clippers at Golden State sa standing. Marami kasi mga players ngayon na nagkaroon ng injury. 3 weeks bago yung playoffs, si Damian Lillard na diagnose na merong blood clot sa binti. Milagro na lang ang iintay ng Bucks kung si Damian Lillard makakabalik agad next month. Parehas lang sila ng injury ni Wembanyama na na-diagnose na merong deep vein thrombosis sa balikat. Si Wemby immediately in-out agad sa season. Si Damian Lillard hindi, nilagay lang siyang indefinite. Ibig sabihin, pwedeng mapaga, pwedeng mapatagal yung pagbabalik niya. Or in short, umaasa pa rin yung Bucks na babalik si Dame. Si Brandon Ingram kasi nagkaroon din ng same injury noong 2019 season. March din yun. Automatically, na-out din siya ng buong season na yung injury ni Ingram blood clot sa braso. Kaya inaasahan pa rin ng Bucks na babalik si Dame until playoffs. Base kasi kay Sham, dumadaan na sa medication itong si Damian Lillard, yung blood thinner. So yung nangyari kay Dame at kay Wemby, kinokonek dito kay Chris Bosh na natapos yung career dahil sa blood clot. Pero mas grabe kasi yung kay Bosh dahil may abnormalities. Mabilis siyang magkaroon ng blood clot kaya natuluyan siyang mag-retire. Hindi katulad ng kay Dame at kay Wemby na madadaan ng medication. Yung kay Ingram dati, hindi na naman ulit bumalik yung injury na yon. Na kay Dame din nakasalala yung future ni Giannis dito sa Bucks. Dahil pinamigay ng Bucks yung mga natitira nilang asset para makuha lang si Damian Lillard. Mangyayari nun, dalawang failed season or failed attempt yung mangyayari kay Dame at kay Giannis kapag hindi nakabalik. Ang sinabi kasi ni Giannis, hindi siya alis ng Bucks kung makikita niyang kaya mag-champion ng team. Kaso ngayon mukhang nahihirapan dahil injury prone na yung kasama ni Giannis na si Damian Lillard. Nalalapit ulit sa first round exit itong Milwaukee kapag bumagsak sila ng number 6 dahil yung sa Knicks, nirhyme ko lang. Walang Joe, walang hair din yung coach ng Bucks eh. Sinabi ba naman na okay nang mabalikan sa 3-1 sa playoffs kesa naman ma-sweep? Parang hindi rin eh, kasi nangyari sa Golden State hindi magandang record. Hindi lang kasi isang beses nangyari yon kay Doc Rivers, maraming beses na nabalikan siya sa 3-1. Parang may